sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito hong tungkol sa 2025 GAA, no? Kasi meron hong dalawang tao, isang DDS, yun yung troll, yung Ed Alunan, at saka etong si Eli, yung kongresistang NPA. Yun. Now, pakita ko sa inyo kung paano yung pag-distort na ginagawa nila at para magtanim ng galit sa taong bayan. Ito nakakatawa si Ed Alunan. Sabi niyo, ang naglagay ng inciting to sedition si Benji Contreras, ako sa kanyang account yan. AFP Chief Bronner to for the sake of the nation, your commander-in-chief must go. Okay. Tapos ito yung post niya sa kanyang account. The people's plea to AFP Chief Bronner. Sabi niya, AFP Chief Bronner, protect the Constitution you swore to defend. The Supreme Court has ruled. Ito na lang talagang pag-asa nila yung AFP. Diba? Kasi yung mga tao, hindi naman nila madala sa lansangan, tapos hindi naman nila maisubo sa bakbakan para lusubin ng palasyo. Ngayon, sabi niya rito the Supreme Court has ruled that the commander-in-chief's, yung presidente, approval of the 2025 budget was unconstitutional, a grave breach of his own duty. Okay. May tanong ako sa inyo ngayon, mga taga-Batis. Tama ba yung sinasabi niya rito na 2025 budget ang unconstitutional? Na ito yung diniklara ng Korte Suprema? Ayan yung link na ginagamit niya. Okay? Ang tanong ko ngayon sa inyo, mga DDS, tama ba yung sinasabi niya na 2025 budget yon, yung dinesisyonan ng Korte Suprema sa PhilHealth? Unang-una, gusto kong sabihin sa inyo, yun pong desisyon ng Korte Suprema, wala pong kasama tungkol po doon sa validity ng national budget. Ulitin ko, walang kasamang sa desisyon na yon tungkol po sa validity ng national budget at hindi po ng 2025 budget. Iyon po ay 2024 yung tinutukoy ni Leonen sa kanyang separate opinion. Okay? Taliwas na opinion niya yon. Pero 15-0 po yung desisyon na yan. Ibig sabihin, nagkakaisa sila na dapat isoli ng gobyerno yung pera ng PhilHealth na kinuha nila Ralph Recto nung nasa Department of Finance siya. Diba? So dito tingnan nyo, misleading. Yung daw current national budget ang unconstitutional. Sabi niya the Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines, Marvic Leonen's ponensya. Hindi po si Marvic Leonen ang ponensya. Ibig sabihin ng ponensya, yung sumulat ng desisyon. Hindi naman si Marvic Leonen. Tanong ko sa inyo, sino po ang sumulat ng desisyon ng Korte Suprema? Clue, hindi po si Marvic Leonen. Okay? Paki-comment kung alam nyo. Ngayon, ito ho yung nakalagay doon sa desisyon ng Korte Suprema. Yan nyo Okay. Ito yung nakadugtong. Ang sabi rito, the Supreme Court ordered that the remitted funds amounting to 60 billion be returned to PhilHealth through the 2026 GAA. Okay. Then separate opinions. Ang separate opinions, yung concurring opinions, dissenting opinions, yung mga yan po is just for mere reference only. Para lang malaman bakit sumang-ayon, bakit nag-concur si ganito, anong bahagi ng desisyon yung kanyang pinapaboran, anong bahagi ng desisyon nila ang kanyang hindi naman pinapaboran or opinion ng mga kasama na hindi niya pinapaboran.
That is the only purpose. Okay? Hindi po ito maituturing na may bearing. Kagaya ng sinabi rito ni Leonen sa desisyon, ayan, separate opinions ang nakalagay. Kasi binanggit dito 'yan. Sabi rito, the SC also denied the petitioner's request to determine the uh, ano ba yun? Of the liability, to determine the liability of the Department of Finance Secretary for technical malversation and or plunder, ruling that such matter are improper for resolution in this case. Sabi rito, ibinabasura o tinatanggihan ng Korte Suprema yung isa pang kahilingan ng mga nagpepetisyon, nagreklamo na na alamin o sabihin ng Korte Suprema yung pananagutan ni Recto, yung technical malversation or plunder. Unang-una, sabi nga sa inyo nakaraan, ang plunder hindi pa pwede. Kasi kailangan nilang patunayan na nagkamal siya ng pera. Okay, hindi porket merong sabwatan na nangyari which has to be established pa, pero kinakailangan si Recto kasi nagkamal ng pera, napapatunayan nila na meron siyang ill-gotten wealth. Okay? Mula sa pera na yon. Dito naman, technical malversation, dahil po sa kanyang pagkakamali, sa kanyang aksyon, sinadya man o hindi. No, hindi nangangahulugan kumita siya rito. Pero dahil doon sa mali niyang yon, nag-cause ito ng hindi maganda sa operasyon ng pamahalaan, then at sa interest ng ating gobyerno, nagmamamayan, then pwede po siyang mapasok sa technical malversation. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi naman yan proper para isali pa namin dito. Kasi dapat sampahan siya ng kaso sa ombudsman para doon yan matukoy. Okay, ang sabi nito, the only issue properly before it is the validity of the issuances and whether they were issued with grave abuse of discretion amounting to a lack or excess jurisdiction. The justices, sabi rito, who submitted the respective separate opinions also noted that no criminal liability can attach to Finance Secretary Recto, who they found to have acted in good faith in implementing Special Provision 1D. Ano sinasabi rito? Kaya sinama rito etong mga separate opinions nila. Yung iba sumasang-ayon, yung iba naman nagpahayag kung alin yung hindi nila sinasang-ayunan. Kaya nga sabi ni Marvic Leonen dito nga as a result, sabi niya the entire 2024, again, not 2025 GAA, should be declared invalid and that the 2023 GAA should have been reenacted. Okay? So mali po etong si Ed Alunan. 2025 daw. At hindi po si Marvic Leonen ang ponensya ng PhilHealth decision. Si Justice Javier, yun ang yung babae. Ito naman yung NPA, yung Kamanggagawa Party List Congressman. Puro ingay. Parang si Marcoleta. Sabi niya, ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. Grabe nung kongresista, parang lang, nasa kalye. Di ba? Di ba? Parang nasa kalye lang. Sabi niya, pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa. Unang-una, misleading yan. Yung pera, yung 60 billion, hindi po yan galing sa pondo ng yung pondong yan, hindi po yan galing sa kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa. Yung 100 or 200 or 300 pesos. Hindi yan galing doon. Tatanga-tanga tong kongresista na to. Tingin ko, sinasadya niya lang talaga yan. Kasi nga, siya ay kamanggagawa party list representative. Inuulol niya ang isipan ng mga miyembro ng PhilHealth na mga workers para maghasik ng galit sa gobyerno. Isipin mo, kongresista ka, tatanga-tanga ka. Di ba? Basic yan na malaman mo yung source of fund
Ang source of fund na pinagkunan ng 60 billion, ito ay galing sa sin tax law. Oh, sus Mariosep. Yung buwis galing doon sa sa mga alak, mga matatamis sa mga inumin, mga beverages, yung mga sweet, doon galing 'yon. Oh. 'Di ba? Ang pangit ng ganito, kongresista tatanga-tanga, parang may ubo sa utak. 'Di ba? Sabi pa niya, problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pera ng mga manggagawa. Parang bongo style lang eh. Di ba? Para laging ikinokonek yung mga tao. Mga mahihirap, kawawa naman sila yung mga mahihirap, mga kababayan natin, mga Pilipinong mahihirap. Ito naman, puro si mga manggagawa. Kawawang mga manggagawang bumoto rito. Yung representative nila sa Kongreso tatakatanga. Diba? Mini-mislead. Ang purpose lang ng mga to, wala rin pinag-iba rin sa mga dun sa mga taga-Batis, ay maghasik ng galit laban sa gobyerno, di ba? Hmm. Alright?